Sa mga ka-spider, ang pagkakaiba ng disiplina sa Pilipinas at sa ibang bansa sa pagdadrive, sa pagtawid ng mga pedestrian lane, sa pagrespeto ng mga driver sa mga tumatawid, sa mga hayop, sa kapwa driver. Yan ang wala sa Pilipinas. Kung yan ay may alam sa Pilipinas, at nakipagbabago na mangyayari sa Pilipinas, yan ang hindi naiisip ng mga mambabatas natin. Panoorin nyo kung gaano sila kadisiplinado rito. Walang traffic enforcer. Kamera na lang ang bahala sa'yo. Patigas ang ulo, pero bulsa mo ang bahala sa'yo. Pag nakabangga ka ng hayop dito, swerte mo pag di ka na isumbong ng kapwa mo driver. Mapicturan mo plaka mo, mapicturan yung hayop na nabangga. Pag di mo binayaran, makukulong ka. Baka matanggalan ka pa ng lisensya. Batas dito na susunod, hindi katigasan ng ulo, kasi ka. Ayan, tulad yan, papasok kami ng barangay. Kailangan humina at takbo mo. Irespeto mo ang batas nila dito. Pag naka-bold line, bawal ka talagang lumihis ng mag-overtake. Ayan ha. Sa loob kami ng barangay, kailangan mahina ang takbo mo. Kung ilan yung speed limit nila, 40, susundin mo yun. Dahil bawat barangay, kanya-kanyang camera yan. Pag di ka sumunod dyan, mapicturean ka, automatic fines. Ayan, palabas na kami. Tumakbo na siya ng mabilis. Ayan, may makikita na dyan, may mga signage na kusa tumatakbo. Pag nabangga mo yan, nga laking fines, million ang usa. Grabe, hindi ganong kalaki yan. Kaya mga kurbada, naka-solid line, bawal na bawal mag-overtake dyan. Sinusunod nila dito yan. O nga pala, ayan ang lawak ng plantation ng apple. Ayan, lawak. Maliliit pa. Pag yan ay tumaas ng mga 1 metro pa, tampak na apple ang harvest dyan. Dito kami sa kalsada na alternate road. Hindi kami pwedeng dumaan sa expressway dahil yung sasakyan walang sticker. Sa yung sasakyan dito walang toll gate, manual toll gate, kung di camera. Pag pumasok ka ng
expressway, automatic. Pipicturean ka doon ng camera sa portion na may mga camera. Napicturean ka doon, automatic magbabayad ang kumpanya, or kung private man, automatic papalo sa'yo doon yung message na may bayarin ka ganitong halaga. Driver namin, kapag magdadrive, kumakanta, magaling mag-rap yan. Oo nga pala, ayan yung mga tinatrabaho namin, tower na yan. Yan, pero hindi pa dito, dito pa, malalayo pa. Kakabitin kami niya mga bola na yan. Kaya nag-assemble din kami niya mga tower na yan. Na buhay ang mga puno at saka damo ngayon. Pero pag taglamig, wala akong makikita green dyan. Alam mo, patay ang mga puno. Ayun, may pulis sa kalsada. Pag yun ay napicturan ka doon ng overspeeding, automatic bulsa ang gagana. Ayan, papasok na naman kayo ng barangay. Nabagal na naman ang takbo. Minor. Kita mo yung mga papasok ng main road, automatic hihinto yan. Ikaw na nasa main road, wala kang pag-aalinlangan dumiretso o lumiko sa kaliwa kanan. Priority ang main road. Kaya bihirang-bihira ang aksidente ito. Meron lang aksidente yung malfunction at saka yung nagka-problema sa sakit. O di kaya minsan nakakatulog din yung driver. Miscalculation. Yun lang. Pero yung reckless na nagkabanggaan dahil nagunahan, wala. Ayan. Yung mga pedestrian lane nila may ano yan, may post button switch. Kung tatawid ka, kailangan mo pindutin. Daming signboard. Yung paradahan ng bus, may space talaga yan. Bawal ang bus huminto kahit saan. May designated bus stop. Yan ang wala sa Pilipinas.
kung ngayon ay ma-adapt ng Pilipinas. Ganda ng Pilipinas. Yan. Yung rail cross nila dito, ilaw lang ang nagbabantay dito. Walang barrier yan. 2 minutes, more or less 2 minutes before ang train dadaan, hihinto na yung mga sasakyan. Wala na makakatawid yan. Antayin mo talaga yan na makalampas yung train. And pag napicturean ka dyan, bulsa na naman. Yan, daming mga arrows. Yung mga arrows na yan, daig pa yung traffic enforcer dyan. Napaka-effective niyan dito. Yan ang hindi naiisip ng pamahalaan sa Pilipinas. Pag yan nai-adapt sa Pilipinas, suabe ang takbo ng traffic. Pero na lang doon sa mga mata-traffic talaga. Pero kahit pa paano, madidisiplina yung mga driver. Camera lang ang katapas. Okay, sumunod. Okay, magbayad ka. Hindi ka magbayad, magkakaalaman pa rin naman sa pag-renew mo o pag nahuli ka, doon lalabas ang mga multa mo. Mga traffic violation mo. Yan lalabas ang kung paano madisiplina yung mga tao. Yan, mga tao dito takot gumawa ng violation sa traffic. Kahit sa buong bansa nila 1% ang crime rate. Halos walang gamit ang pulis dito sa crime. Nagagamit lang ang pulis dito sa traffic. Kung may bangga, kung may talagang importanteng ayusin, yun, kailangan ng pulis for formality. Sa Pilipinas, nako, malabong. Mas marami pa yung pulis kaysa sa ay layo ng Pilipinas dito. Walang may napungkulan o may kakayahan na magbago ng batas natin. Ganito ang sistema na dapat sa Pilipinas. Pag maging ganito ang sistema ng Pilipinas, Pilipinas na yung pinaka the best sa buong mundo. Kung ganito kadisiplinado, ganito ka kinok ang mga tao,
Bawal pumutol ng puno pag wala kang permit. Bawal mamingwit pag wala kang permit. Bawal mamaril ng hayop kung wala kang lisensya. Bawal mag-drive pag wala kang lisensya. Bawal manghuli ng ibon, ng rabbit pag wala kang kaukulang permit o lisensya. Pilipinas, lahat pwede. Huwag ka lang pahuli. Walang pangil ang batas sa Pilipinas. Ang dami-daming batas, pero walang pangil. Ang batas sa Pilipinas para sa mahirap lang. Pag mapepera, protektado pa. Isipin mo na lang, si Kibuloy, bakit hindi mahuli-huli yan? Gawa ng pera. Si Duterte, hindi mahuli-huli. May warrant of arrest na galing sa ICC. Hindi mahuli dahil sa pera. Protektado. Pero kung ordinaryong mamamayan, kahit saang lupalop ka pa, pupuntahan ka ng pulis, uhulihin ka. Yan ang sistema bulok sa Pilipinas. Mag-a-apply ka, kailangan mo na sa katutak na requirements, BI, police clearance, barangay, etc., medical, kung ano-ano pa, certification sa qualification, references. Tatawagan pa yung kumpanya mo kung sinong tapulano para lang bubusisiin kung ano yung naging record mo. Pero pag may yayaman, lander na ang kaso, nakulong na sa droga, kung ano-ano pa, illegal possession of firearms, rape, o ano-ano pang malalaking crimes, magugulat ka na lang. Nasa mataas na posisyon na dahil sumikat na sa kaso niya. Yan ang Pilipinas. Bundok. Apply kang trabaho, hindi ka makaka-apply ng trabaho pag may kaso ka. Pero pag mayayaman, pag malaki kaso mo, mas lalong sisikat ka. Magkikilala ka, ibuboto ka pa dahil may pera ka. Kung saan pa yung matutuloy sa pangkukurap, sa panluloko, yun bang mananalo. Pag matino ka, hindi ka gumamit ng pera, nga ka. Pero pag may pera ka, laglagan mo lang, panalo agad. Sistemang bulok sa Pilipinas. Dito hindi open. Ang layo na sistema sa Pilipinas. Nagdagat pa ng mga utang talangka, mga tao sa kabundukan.
Ayaw nung matiwasay na pamumuhay. Gusto gulo. Ayaw magkaisa. Ayaw magtulungan. Gusto magpataya. Pilipinas, gising na. Pag niwantay na po, magkaroon ng kapangyarihan. Ako si Superman. Ha, 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 ha. Tatapon kayo sa pusod ng dagat. Lahat ng mga kurang. Mga abusir. Mga NBA na yan. Si Digong supporter ng NBA yan. Ibuloy. Tatalik ko yan sa pusod ng dagat. Si Ibuloy, si Duterte. Mga abusir yan. Mga mauti. Sino pa yung mga kurap dyan? Dadaling ko yun doon sa ilalim na dagat. Sige mga ka-spider, hanggang dito muna tayo.